Lipat ko muna po ito mga ito ha. Yes, ako. Sige lang po. Okay lang. Afford na yan. Hindi okay lang. Lipat ko ito. Lagay ko dito. May lalabag ko. Gusto mo isa lang yung balo? Oo. Ilipat na? Ma'am, lipat ko doon. Yung itak mo. May tak talaga ito nadalay, no? Siyempre, para magtagal. Pinabitbit talaga sa akin, Mario yan. Buti pa lang sa akin ng bus. Ay, walang pagkito. Dinalo ko po mo eh. Dinalo ko talaga siya. Para hindi masita. Oo. Ah, dito ka. Pasok ka. Pasok ka. Pero, kita ko kayo dyan lahat. So dito tayo. Ay, doon na tayo. Ay, ma'am. Oh, gusto niyo Pero sa mga gusto niyo muna daw. Sige. Ay, sorry. So, isa na lang. Isang sila. Sino masyadong tayo? Tayo masyadong wine. Pwede na ito. Hindi sa ibigay. Diyan sa ako. Hindi, ako lang. Yung itak. Yung kita. Nakikita. Pag nakikita sa akin sa screen, sabi nila, bakit may itak sila doon? So, Mario. Bilang ko nga ng 1, 2, 3, 4, 5. So, Mario. Ay, sige nga sir, pakinggan ko lang yung mic mo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And isa pa po. 1, 2, 3, 4, 5. And ma'am, ikaw naman ma'am. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yes. Okay. Sige, buksan ko. Okay. Ito, para Ano? ay, sige. Mario, yung gagawin natin ngayon, magtatanong lang ako ng mga questions sa inyo. So, meron tayong mga 10 tanong, tapos kwentuhan lang po sana yung gawin natin. Gusto lang namin malaman yung kwento nyo, tapos yung pakiramdam nyo dito sa bagay ng bahay. Okay? So, relax lang naman po tayo. Sige, ito. Ready? Sige. Yung unang mga tanong tungkol sa inyo, tsaka yung pagkakasama nyo, tapos kung ano yung nararamdaman nyo sa isa't isa, para po ilabas natin. Mas gusto natin ilabas yung kwento nyo. Para tayo nasa 5 Oo. above. Nasa, oo. Kayo po yung bida dito. Hindi po ano ba? Saan po wala? Sige. Okay, okay. Okay. Ma'am, tago ko muna yung bag mo. No. Saka yung face mask mo. Ilalagay ko muna doon sa gilid. Hindi, guys. Ah, Okay, ano? Ayan na. Yung face mask mo, ma'am. Ah, ito kayo. Okay. May Okay. nakikita ang chismis pala dito sa gilid. Tapos, Nakita pa yung konti. Okay. Sige, ito na yung plastic na kamusta? Okay ka? okay. Okay. And slowly, sige, anytime. Ready na po tayo?
Okay. Yung unang tanong ko para sa inyong dalawa. Pag inisip niyo ang buhay niyo magkasama, ano yung nagpapalakas sa inyo bilang mag-asawa? Para sa akin, una sa lahat, pag naisip ko yung asawa ko, kasi di katulad noon na kumukuha ko ng inspirasyon doon sa mga tao na malapit sa akin, katulad ng nanay ko. Pero pag nag-edad ka na kasi, nag-iiba na rin yung buhay mo. Tapos yung dating mga pinagkukuhaan mo ng lakas, nawawala na rin sila. So, nagkakaroon ka naman ng panibagong inspirasyon sa buhay at magiging kasama mo. So, para sa akin, pag naalala ko yung asawa ko, yung mga pangarap namin, tapos kung paano kami nagkakilala, paano yung nagsimula ang lahat, ganun. Kaya po. Ganun din po yung nararamdaman ko kasi dati. Nung ako pa lang po, nanay ko lang yung kasama ko, yun lang yung hinuhugutan ko ng lakas para mapanatag yung loob ko. So, nagbago ang lahat nung nakilala ko si Mario dito sa Manila. Nagbago ang lahat ng pananaw ko sa buhay nagbago din. Na hindi sa lahat ng oras nandyan yung magulang mo, kundi kahit ganito yung sitwasyon mo, kailangan mo rin tumayo sa sarili mo mga pa. At nandun na tayo sa pakiramdam na dahil may kasama ka na sa buhay, mas lalong lumakas ang loob mo at kailangan mo ipagpatuloy ang buhay at mga pangarap mo. Ano ang ibig sabihin ng tahanan para sa inyong dalawa? Para sa akin, ang ibig sabihin ng tahanan ay pundasyon at kung saan doon bubuuin yung hindi lang yung pangarap ninyo, kundi nandun din yung relation yung dalawa. Kung paano patitibayin at kung paano yung ipaglaban ng isa't isa. Ikaw naman yan. Opo. Sa ganyan, dahil dalawa na kayong magkasama, dapat tulong-tulong kayo sa lahat ng mga pagsubok na darating man sa buhay. Huwag niyong sukuan ang isa't isa. Kaya yun yung nagpapalakas sa amin at nagtatag ng pundasyon na ito. Ano naman ang inaasahan niyang maramdaman sa buhay niyo pag nagkaroon na kayo ng sariling bahay? Ngayon na may sarili na kayong bahay. Para sa akin, masaya kasi yun na yung simula na kung saan nakahakbang na kami sa isa sa mga pangarap namin. Kasi syempre, hindi lang naman yun yung ibig sabihin na pag nangarap ka hanggang pangarap lang, kumbaga sasabihin mo lang. Syempre, nandun din yung talagang kailangan mo siyang tuparin, kailangan mong gumawa ng mga bagay na kahit mahirap man, pero kailangan mo pa rin gawin dahil para gusto mong maabot yung pangarap mo. At syempre, sa pagkaroon ng sariling bahay o eto ngayon, tahanan namin, isa na po ito sa mga pangarap namin na natupad. Para sa akin, ito na yung hindi ko mabilang kung ilan sa mga pangarap ko yung tinupad na kasi ang una kong pangarap na magkaroon ng tao na makaunawa, makaintindi sa akin at yun dumating naman yung siyang, yung asawa ko. So marami pa po akong pangarap sa buhay at ang pinakamahalagang bagay din po para sa amin dalawa itong magkaroon po ng sariling tahanan na amin na wala nang taong magpapalis sa amin, wala nang taong kumbaga parang magbibilang ng buwan para magbayad, para pabayaran kami, ganyan. So, eto, sarili na namin. Kaya, ito na yung isa sa mga pangarap namin. Yang mention mo kanina na yung mga pagsubok na nagtulungan kayo ni Mario, paano kayo nagtutulungan pag may mga, kunyari, pag nagkakaroon kayo ng kahirapan, kung mahirap ang mundo,
Ano yung paano yung sinusuporta ang isa't isa? Pag mahina ang loob ko, nandyan siya, pinapalakas niya na kaya namin to. Wag ako mawala ng pag-asa kasi nandyan naman siya kasama ko at mananalig lang kami sa Panginoon. Basta malagpasan lang namin to. Ikaw naman, Mario, paano yung sinuporta ni Yang? Sa amin kasi dalawa, siya talagang mahina loob. Actually, ako mahina rin loob ko. Pero, pagka naiisip ko po kasi na, siyempre ako yung nagdadala sa amin dalawa. Ako yung lalaki, ako yung kailangang mag-isip. Ako dapat yung mas nakakaunawa ng lahat. Parang pinipilit kong, parang yung kahalimbawa ng isang puno na malapit na siyang matumba. Pero, pag naiisip mo lahat, so kailangan mo talaga maghanap ng pwedeng kapitan para yung pagtumba mo hindi siya agad-agad at kung pwedeng bumangon ka para doon sa mga taong nakasandali sa iyo. Kaya pag kaganyan, nagkakaroon siya ng kahinaan. Ako yung sabi sa kanya na ganito, ganyan. So una sa lahat, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Lagi tayong mananalangin sa Panginoon kasi sa lahat ng oras, siya yung talagang nandyan para sa atin lahat. Para gabayan tayo pag once na tayo malapit ng manghihina. Ang pumapasok na yan. Hindi ka nag-release. Okay. Pang-release na. Ayun parang... Ay, pangalawa, buti ka. Saan siya sila? Okay na. Sila sa labas. Sino kasama? Sa sunod naman tayo, balik pa tayo sa bahay. Kung pinag-usapan yung maghanap ng bahay, ano yung mga bagay na wino-worry niyo? Para sa una kasi, siya talaga yung parang hindi mapakali yung gusto talaga magkaroon ng bahay, ganyan. Simula pa naman nung nagiging kami, parang doon na nag-start na parang kailangan na namin magkaroon ng sariling bahay, ganyan. Pero wala lang pagkakataon. So, nung lockdown, doon talaga nag-start lahat na parang ano talaga sa sarili namin na kailangan talaga namin gumawa ng parang magkaroon ng sariling bahay. Kasi nga, yung naikwento ko po nung una na pinaalis po kami doon sa dating inuupahan namin. So parang naisip talaga namin na kung sarili namin bahay, hindi namin mararanasan yung halos araw-araw kinakato kami. Tinatanong kung nakahanap na ba kami ng malilipatan. Ganyan po. Kaya actually, hindi madali ang magplano eh. Kasi lalo sa katulad namin, parang pag iniisip mo lang yung mga diskriminasyon na mga pinagdadaanan mo, pag naiisip mo lang yung mga tao na parang walang tiwala sa'yo, parang siguro yun na yung dahilan na pabagsak ka. Kasi syempre, nagpapadala ka sa kanila eh. Pero yun nga, kailangan mong patatagin yung loob mo na siguro isipin mo na lang na ikaw lang mag-isang lumalaban. Kasi kapag iniisip mo na pag may ibang tao ka pang iniisip, lalo pag pinapakinggan mo sila, wala. Hindi mo magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin. Ikaw naman yan, may nagagalit ka ba siya? So, sa akin naman, naranasan namin yung mga ganyan, pero hindi talaga ako sumuko. Talagang tinatag ko sa isip ko na hindi sila ang hadlang para makamit namin yung mga pangarap namin sa buhay, na magkakaroon ng bahay. Kahit ano sabihin nila, hindi talaga kami makikinig o hindi kami maapektuhan kasi ang iniisip ko, hindi naman sila ang makakatulong sa amin, kundi kami lang naman. Actually, nung time na yun, parang nape-pressure din ako kasi maya-maya, siya yung ganyan na sana daw magkaroon ng bahay, paano yung mga ganyan. So, syempre, pag iniisip ko lang yung sitwasyon namin na pares kami blind, so parang iniisip ko, paano namin gagawin ganyan. So, ayun. Pero, parang di ko lang din namalaya na
ngayon, yun, nagkaroon na rin talaga kami ng sariling bahay na amin na talaga. Na-mention mo, Mario, na siyang dati pang may gusto talaga ng bahay. Yang baka pwede mong ikwento din. Maliban sa yung kwento niyo na yung landlord katok ng katok, ano pa yung nagtulak sa'yo na umangarap magkabahay? Nung nangyari kasi yun, nung lumipat kami, kasi sa ano nun, ang nangyari kasi, doon pa kami sa San Pedro nakatira noon. Bali, ikwento ko na lang. Bali, 4 na buwan, hindi namin nabayaran magmula nung lockdown na March, April, May, June. Hindi namin nabayaran March, April, May, June, July. Hindi namin nabayaran yun kasi may pera naman kami hinawakan nun. Kaso, syempre, nasa lockdown tayo eh. Kaya, parang mag-alaman ka magpalabas ng pera. Kasi iisipin mo na marami ka pang galastusan, marami ka pang pangangailangan, mga pagkain kasi walang trabaho. Nung lumipat kasi kami sa ibang lugar, tapos naranasan namin tumira sa isang bahay na up and down, tapos sa baba kami, tapos maraming nakatira sa taas, tapos pag tumalon, lahat ng mga alikabok, pag kumakain kami, nalalaglag sa amin, tapos pag nag-CR kami, pag may umihi sa taas, natulo rin sa amin sa CR. And then, may nakilala kami na isang tao kasi maglipat kami ng bahay. Di, binigay na namin yung pan-down namin na pera. Nung dumating na yung araw na lilipat na sana kami sa bahay na yun, ang ginawa sa amin, hindi na kami pinayagang lumipat. At kung lilipat man daw kami na ang mag-provide na kuryente namin at saka tubig. Kung hindi daw kami babayad, bahala na kami kung saan kami mag-igib o saan kami mag-connect na kuryente. Kasi ang gusto nila mangyari, mabibili kami ng submeter sa kuryente. Tapos, ang babayaran namin 1,000 buwan-buwan sa kuryente. Tapos, ganun din sa tubig, 500. Kami lang ng dalawa, tapos wala pa kami mag-araw-araw. Then, nung hindi kami nagkasundo sa pinag-usapan, binamit namin yung pera. Ang sagot pa naman sa amin, wala na daw, kasi nagamit na nila. Kaya ang nangyari, pumunta kami sa barangay. Ang masakla pa nun, kakampi pa lang may-ari ng bahay yung mga nagtatrabaho dun sa barangay. Kaya ang ginawa ko, dahil hindi may balik-balik sa amin yung pera, medyo nagwawala ko doon. Tapos, pagpasok pa lang namin sa loob, sinabihan pa kami na nanghingi daw kami ng ayuda, kaya kami pumunta sa barangay. Kaya magmula nun, nakatatak na talaga sa isip ko na kailangan namin magsikap na makakuha kami ng sarili naming bahay kahit magbabayad man kami ng monthly at least. Sa amin na talaga siya, kahit babayaran namin. Kaya nagsikap talaga kami. Doon ako kumukuha ng lakas at inspirasyon sa mga pinagdaanan namin. Dito naman sa Bella Vita Pia, alam ko na kwento niya na dati na hindi niya talaga siya choice, parang ito yung sinabing available. Para sa mga pakiramdam niyo, kailan niyo naramdaman na ito nga yung bahay para sa pamilya natin. Ito na yung bahay natin. Para sa akin, hindi ko talaga ma-imagine, hindi ko rin masabi kung paano nangyari yung ganyan kasi hindi lang kasi ito unang time na ginusto namin. Basta na lang yung pagpunta namin dito, tapos ayun, nagbigay kami ng servisyo, ganyan. So, doon na, nag-start na, ito nga, parang talaga sa amin. Kasi marami ding nag-aalok sa amin, pero iba yung pag-aalok nila sa amin, tapos parang hindi ko naramdaman na parang gano'n yung, ito talaga, wala. Dito talaga kami umuwi, kaya parang bigla lang siya, hindi namin ginusto, hindi rin namin parang, ang pagpunta kasi namin dito parang parang laro lang gano'n. Sinubukan lang namin makitreat wala na sa isip namin. Basta Kasi hindi na kami nag-expect ng mga
lahat ng pinuntahan namin na sinubukan namin kuhaan, hindi kami inasikaso. Kaya inano lang namin, sinubukan. So sa agent kayo na paano? Opo. Napakulit. Kaya lang po, ayun sila namin kulihan. Namatay lang na. Bakit may panggulas na sila? Kaya naman. May t-shirt. Naalala ko talaga yung nangyari. Nagpatuloy yung mukha ko. Kasi pag naalala ko yun, medyo apektado pa rin ako. Gano'n ka ang nangyari? 2020 yun. Grabe pandemic din. Oh, ano ba? Blower. Bakit ang gusto ko? Natulog yung pawis. Gusto mo pa ng tissue? Sige. Okay na. Thank you po. Okay na po. Kinukuha namin yung pambayad pero ayaw bigay sa amin kasi Scam siya, scam. Oo, scam. Pero nakuha rin naman namin kalaunan kasi parang Pero yun nga lang, may po. kailangan muna namin magpakahiya. Yun yung nakakaya Wala ng gusto na, siguro no? po. Tapos yung yung naranasan namin sa Pedro na nagbiyahe kami doon na walang sasakyan. Nung pinaalis kami, ECQ yun eh. Wala talagang sasakyan nun. August 20. Pero yun nga, pinakamalala yun yung bigla sa may, Oo, dito sa may... ilipat sana kami ng Pagkamandi at tulipat namin. Yung binarangay nyo. Oo. Yun yung mas malala doon. Grabe. Kasi hirap pati kami. yung lupo nila, parang feeling namin, yung time na yun, wala kaming kakampi kasi parang habang nagsasalita kami yan, syempre, isip siguro hindi naman ako makikita nito. Inaalisan kami. Eh, buti na lang may kasama naman kami nakakita. Kaya nalalaman namin na wala na pala yung pinakausap namin. Oo. Kaya isa yun sa dahilan kung bakit sikap talaga kami na maghanap kung saan kami pwedeng asikasuhin. Okay na tayo? Okay na tayo. Salamat po. Sige. Okay, so ito na yun. Tampering naman. Okay, ready? Hindi po? And anytime po. Okay. So balik tayo doon sa nung nahanap niyo yung bahay. So nakahanap po kayo ng bahay kay Ma'am Sherwin, no, yung agent niyo. Ako po. Baka pwede niyo ikwento kung paano niyo siya nahanap at paano kayo naparamdam na sincere ito. Siya po. Na, Ako po kasi hanap dun sa kanya. Una kasi, di ba nga, nagtitiktok po ako. So, sumasali-sali po ako sa mga live. Tapos, minsan, yun nga, nagpo-content. Minsan, tapos one time, habang nag-scroll ako sa ano ko, sa cellphone, dun sa TikTok. So, narinig ko yung si Ma'am, yung pinaka-ano nila. Si Ma'am Lucy. So, nag-message ako sa kanya. Bali, dalawa yung sila ni yung isang broker din si Sir Liston. So, yung si Sir Liston di naman nagre-reply. So, yung si Ma'am Lucy, yung nag-reply sa akin sa message ko. Tapos, sabi niya na mayroon daw agent na mag-aasikaso sa akin. So, yun nga, nag-text to si Ma'am Sherwin sa akin, napakilala na siya daw si Sherwin, gano'n-gano'n. So, at doon nag-start na sabi kung gusto daw namin na mag-tripping daw. So, ganong araw, sinet po niya yung araw. So, syempre, dahil nga gusto talaga namin magkaroon ng bahay, so pumunta naman kami, timing naman at libre naman itong pamangkin namin. Ito si Nika. So, nung time na yon, pumunta talaga kami, nagahan namin nung time na yun. So, pumunta kami dito, so in-offer niya sa amin itong mga to. Tapos, parang, nung time na yun, parang naiisip ko din, baka mamaya may scam na naman kami. Kasi dati na rin kami na-scam nga po dun sa Pandi, Bulacan naman yun. So, yung sabi na may pabahay rin daw po, tapos magbibigay daw po kami ng parang 6.5 po ata yung binigay namin doon. So, naisip ko lang, baka mamaya pag nanghingi ng pera to, ibig sabihin, ito rin to, baka scam rin to. So, habang naglalakad kami dito, nag-ano ng mga bahay, ganyan. So, parang
doon unti-unti ko siyang nakikilala. Tapos nung time na sabi niya mag-reserve daw kami kung gusto namin, ganyan. So, sabi ko sa kanya, magkano? Kasi nung time na yun, may dala din akong pera noon. So, sabi ko magkano? Sabi niya, yun nga daw. Pero ayaw daw niyang tanggapin. Sabi niya, kung gusto niyo, doon kayo mag-send sa Gcash daw nung ano nila. Basta sa kanya, ayaw daw niya magtanggap. So, ayun, ano niya kami ng mga requirements, tapos tinulungan niya kami mag-fill up, ganyan. So, tapos nung pag-uwi na namin, so, sinend na namin yung pera. Doon na ayun na, tapos, yun nga, sabi na niya na kailangan na daw namin pumunta doon sa, sa Ortigas, para daw po mag-fill up daw po ng, may mga pipill upan daw. So, sinabihan niya kami na kailangan muna namin asikasuhin yung mga requirements, kung ano yung mga requirements na yun. Yung una, yung billing ng kuryente, ganyan. So, sa billing ng kuryente, medyo nahirapan kami doon kasi yung ipag ko, wala na sila ngayon. So, yung ipag ko, parang, yun din yung isa din yun sa mga namin, parang, hindi ko masabi kung basta feeling ko parang sila yung isa sa mga dahilan, parang ayaw nila. Siguro baka ang iniisip nila, baka mamaya malupo lang kami o ano. Ayaw nila kami bigyan ng billing sa kuryente. Oo, ayaw nila ibigay sa amin. So, hinahanap namin yung billing ng ganong buwan. So, sabi nila, wala daw. So, pangalawang buwan, sabi na wala din daw. Nandun yung July. So, pinahirapan talaga nila kami ng gusto. Sabi ni ma'am, kahit daw yung July. sa ano na lang daw, kung may wifi binabayaran, kung anong mga Wala din. So, wala din daw kasi Gcash daw, via daw. So, wala sila talagang naipoprovide sa amin. Nung time naman na yon, mayroon akong isang billing na tinabi, pero late na siya masyado. So, sabi ni Ma'am Sherilyn, sige, pwede na siguro yan. So, nung time na yun, nakalusot talaga kami. Sabi ko, sige, kung talagang para sa atin to. Water billing na Sabi ko, kung para sa atin talaga to, sa atin talaga. So, nung gabi na yun, sabi ko, kay Lord, sabi ko, ikaw na bahala kung talagang para sa amin to, sana tulungan mo kami na maasikaso to lahat. Pero kung hindi man sa amin to, sigurado, itong mga requirements na to, kung isa sa mga requirements na to, babagsak talaga kami. So, ayun, nung kumuha kami ng barangay clearance, paano pa yung notarize kami, nahingi ako ng mga kailangan ko dun sa employer namin. So, hindi naman po ako nahirapan. So, parang, na siya, parang tubig lang na dumadali lang ng walang sabit, parang gano'n na kahit na pilit man kami pinipigilan, pero hindi pa rin siya, nakakawala pa rin siya kumbaga. So, ayun, doon ko na napatunayan na talagang itong area na to para talaga sa amin. Ganda naman ang sinabi mo, parang tubig na dumadali. Papilit lang yung mic. Yung pag-diretso lang. Pakidiretso lang. Yan. Pag-ipat yan. Okay. Pagdagdag lang din natin, Mario, para ma-record. Kasi na-mention mo yung kay Sherilyn. Baka pwede mong sabihin na, tanong ko kayo, sorry. Nung pupunta ka sa lokalyo, dun sa barangay clearance, lahat ng paglalakad ng requirements, sino yung tumulong sa'yo? Ito pamangkin ko. Tsaka yan si Ate Lea, isa din po yung sa mga tumutulong talaga sa amin. Siya po yung pag wala yung pamangkin ko. Actually, nung wala pa itong mga pamangkin namin, sila po yung, dalawa po yan sila ni Ate Lynn. Kaya lang, ito si Ate Lea lang. Madalas namin makakasama ngayon kasi si Ate Lynn, nasa work siya. So, silang dalawa, pag wala yung isa sa kanila, yung isa, pag hindi available yung isa. Kaya, nung dumating itong mga pamangkin namin, dahil nga inupira namin sila na papaaralin, kasi wala naman kaming anak, wala naman kaming pinapaaral. So, naisip namin na sila ang paaralin namin. Kasi, ako madami na akong pangarap sa buhay. So, iniisip ko din na hindi ko man natupad yung iba kong pangarap, yun nga. So, sa pamagitan nila, matutupad yun. Ang dami nyo palang pagpala sa buhay nila. Ang ganda din nun. Punta naman tayo ngayon sa kay Ma'am Sherilyn. Kasi na-mention na dati na tinulungan kayo ilakad
like lahat ng papers, yung mga requirements sa lupa, baka pwede nyo paano, ano yung tulong na binigay ni Sherwin sa inyo? Yung tulong na nagawa niya, marami po eh. Kasi yun nga, from the start talaga nung siya po yung nagtuturo sa amin kung paano, anong pipitapan, kung saan magsusulat, saan mag-ano. So, simulan nun, mula sa umpisa hanggang eto na ngayon, siya yung papunta naman namin doon sa sa office mismo. So, nandun din siya, hindi kami iniwan. So, nandun din siya nung time na yun. Tapos, siya rin po yung tumulong doon na magpilap-pilap, siya yung lahat. Parang wala lang kaming ginawa, parang ano lang, pagka may kailangan lang siyang malaman na informasyon, tinatanong lang niya kami, tapos siya na yung nagsusulat, siya na yung kusang, kumbaga, kahit na alam ko na hindi na niya dapat gawin, pero ginagawa pa rin niya. So, parang naisip ko, hindi lang dahil gusto niyang magkaroon ng kliyente, parang gusto niya talagang makatulong sa gusto niyang tulungan. Kaya kami na-excite na i-interview din siya mamaya. Yung kwento niya naman. Okay. Punta naman tayo ngayon sa bahay niya ngayon na nilagyan niya ng additional yung mga safety items at mga konting pinagbago para mas komportable kayo. Nung nalaman niyo yung mga kung ano yung mga binago, nung in-introduce ni architect na yan, yung mga improvements, kunyari yung mga tactile tiles, ano yung mga pumasok sa isip niyo? Sa akin, hindi ko ma-imagine, pero parang ako na-excite. So, hindi ko, parang, once na pag yung ganyan patulog na kami, naisip ko parang yung palapit nung simula nung sinabi ni Sir Andre na yun nga daw i-renovate na, tapos nung sabi na kailangan na daw namin pumunta kasi ganun nga daw. So parang naisip ko, parang ano ba kayo nangyari doon? Parang gusto ko na agad mag-umaga para malaman kung ano yung nangyari doon sa bahay. Parang hindi ko maintindihan, basta natuwa po ako talaga. Ikaw, yan. Ako, mas lalo na akong na-excite kasi ini-imagine ko na kung anong dapat kong ipasok dito, kung anong gagawin ko pag dito na kami lilipat, yung mga gagawin ko dito sa bahay araw-araw, yung nakaka-excite. At nasabi ko na lang sa sarili ko na sa wakas natupad ko na rin yung mga pangarap ko na magkakaroon ng sariling bahay. Ano na ngayon ang pangarap mo yan na may sarili ng bahay? So, na ako sa susunod kong pangarapin. Magplano. May sunod ka na bang pangarap? Gusto nga daw niya magkaroon ng tindahan. Kasi napapagod na rin daw siya magmasahe. Isa din yan sa mga pangarap ko, pero sa ngayon kasi hindi pa madali. Kaya, Pero kaya siya dito. Kaya niya gawin dito sa bagay yung bahay. Kaya na. ang dami kong gustong gawin. Alam niyo na ba? Go. Gusto kong, basta pag nandito ako, gusto ko lahat magawa ko sa sarili ko dito sa bahay na to. Yung mga gagawin ko na, ito ano-ano lang, kasi gilig ko naman mag-music, yun lang, tapos uupo nila sa tindahan, o kaya magkakaroon ng sarili naming masahian. Parang sa akin, feeling ko kasi itong bahay namin ngayon, dito pa lang tayo mag-i-start eh. Opo. Kasi para sa akin, yung dating mga nangyayari sa amin, parang iniisip ko na lang na hindi sila nangyari. Parang feeling ko, dito talaga, ito yung kailangan namin paghandaan. Kasi dito kami, kumbaga, maninibago eh. So, parang dito magsisimula yung buhay namin. Anong klaseng buhay ang naiisip ng buuin? Yun nga, parang magkaroon ng sarili naming pagkikitaan, yung hindi na namin kailangan mangamuhan, Opo. yung Di wala na magkocontrol sa amin. Okay. Kumbaga malaya kami. at saka syempre kasabay din nun kung sakali man mangyayari yung ganyan,
syempre gusto din namin na kung ano yung mga dinanas namin maganda, gusto rin namin na ipasa din sa iba. So parang gusto namin na sana dun sa mga tao na nanghihinayang sa buhay, yung mga tao na parang nanghihina na sila, parang feeling nila, mga pangarap nila wala ng pag-asang matupad. Parang gusto ko na magkaroon sila ng pag-asa. Kasi tulad sa mga pinagdaanan namin, kung tustusin lang yung mga kinukwento namin, hindi lang yun ang nangyari sa buhay namin. Marami pang mga Wait lang. Sorry. Gusto nila. Sorry, may sumisilip. Sige. yun nga. Doon sa mga nawalan ng pag-asa, gusto ko lang din talaga ipaabot sa kanila na dapat silang tumayo sa sarili nila. Huwag silang mawalan ng pag-asa kasi kung tustusin lang yung mga nangyari sa amin, hindi lang yun. Marami pang mga nangyayari na parang ang hirap na balikan, parang ang hirap ng ikwento. Pero, ayun, masakit man yun o maganda. Pero ang gusto kong sabihin sa kanila na tuloy lang tayo. Basta may pag-asa, may ligaya, at saka kahit anong hirap man yan, kaya yan labanan. At hindi sila dapat panghihinaan ng loob. Magdasal lang sila at magsikap. Ayan, yun talaga yung pinakaunang gawin natin kasi yung pagdadasal natin, yung pagtawag natin sa ating mahal na Panginoon, yun talaga yung una sa lahat. Na doon talaga tayo pwede kumuha ng lakas. Kasi kahit gaano man kahirap ng buhay, pero pag siya ang tinatawag mo, maghahanap yan ng paraan para matulungan ka. Kahit na malayo siya, kahit na hindi man natin siya nakakausap personal, hindi man natin siya naririnig, pero siya naririnig at nakikita niya tayo talaga lahat. Kung may magtanong sa inyo kung posible bang magkaroon ng sariling lupa, ano ang sasabihin niyo ngayon? Pwede. Kung gusto mo, kung talagang gusto mo talaga, walang imposible. Kahit na katulad namin, pwedeng matupad ang pangarap kung talagang malakas lang ang loob mo. At syempre, kasabay nun, huwag mo pakinggan yung mga bad comment, yung mga komento ng ibang tao. Kasi doon ka lang magkakaroon ng parang doon ka manghihina. So, madalas kasi kapag nangangarap ka, may din nun, parang halimbawa nagsabi ka ng isang magandang bagay, yung maririnig mo sa likuran mo, may magsasabi din yan na hindi maganda. So, ang pagde-decide nasa puso mo yan. Kung sinasabi ng iba na hindi maganda, pero kung sa tingin mo at sa pakiramdam mo maganda, kailangan mong panindigan. Kasi kapag pinakinggan mo sila, yung pangarap mo na yan, lahat-lahat yan, mawawala sa'yo. One last, Mario at Yang, pwede bang marinig namin kayo sabihin ng, yung explain nyo ng briefly na mas kaisip. Pero sabihin nyo, either posible magkabahay o posible magkalupa. Posibleng magkaroon ng bahay at lupa pag may tiyaga ka at may lakas ng loob. Ganda na. Okay. Tapos na. Ganda na mga sagot nyo. Very. Okay. Sige, wait lang. Sabunan natin siya.